Mga kalingap, bagong pamilya na naman ang ating tutulungan. Nakatira sa isang barong-barong kasama ang kanyang maliliit na anak. Samahan niyo ako na tulungan ang pamilyang ito. Matagal ka na bang nagtitiis dito, Jennifer? Po. Kahit nga po, pag malaki po ang tubig, nahihirapan po kami tumawid. Nalutang po yung tulay namin. Minsan nga po naiisip ko na sana nag-aral na lang ako. Sana sinunod ko na lang yung magulang ko. Ito oh. Salamat po. Oo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Oo. Makakabili na po kami ng bigas. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa isang malayong lugar dito sa Kapalonga. At ngayong araw ay nag-scout nga kami nila Marcos. At eto nga po, may na-scout tayo na isang pamilya dito na ngayon lang na naman ako nakakita ng ganitong bahay mga kalingap. Ngayon lang na naman tayo makadiscover ng ganitong pamilya. At sana ay sa tulong ninyo ay mapaangat natin yung kanilang buhay. Kasi eto nga, ipakita natin. Ayan. Hello, kumusta? Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kumusta? May baby ka? Opo. Kakaanak mo lang? Noong January 18 po ako nag-anak. Diyan, wala ka pang isang buwan ano? Opo. Grabe ate yung bahay nyo. Napansin ko agad yung bahay nyo. Ilang taon na kayo nakatira dito? Hindi mo kaya po kung ilang taon na kami nakatira dito. Oo. Asan si mister mo? Nasa dagat po. Oh, emotional si ate. Oh, kasi nakita ko ay talagang malalim yung iniisip niya. Pang ilan yan na anak nyo? Dalawa po. Dalawa. Opo. Nakadalawa na kayo, tapos dito nyo tinitira. Opo. Wala naman pong matira na iba ay. Wala kayong mapuntahan. Opo. Grabe. Dito ka nagsasalang. Parang ano nga lang kayo, nagbabaha-bahayan. Ipakita ko sa inyo. Ipakita ko lang sa viewers natin. Ano? Opo. Grabe mga kalingap. Ipakita ko sa inyo yung bahay nila. Yan. Yan yung bahay nila, Jennifer. Ito. Walang naglapit sa atin dito. Sariling scout natin. At nakita ko lang si Jennifer kanina kasi naglilibot-libot ako dito sa kanilang lugar. Parang isang sitio siya dito. Parang bakawan din siya mga kalingap. Ayan. Ayan, Jennifer. Bukal ba sa loob mong magpa-vlog sa akin? Oo. Ano ba yung maitutulong ko sa inyo, Jennifer, sa inyo ng pamilya mo? Sana po ay mapagawa kami ng sariling bahay na maayos po. Matagal ka na bang nagtitiis dito, Jennifer? Po. Kahit nga po, pag malaki po ang tubig, nahihirapan po kami tumawid. Nalutang po yung tulay namin. Eh, saan kayo tumatakbo pag ganyang malaki ang dagat? Pag nabagyo po, sa school po. Doon kayo, nag-i-stay? Opo. Yung biglaan bang paglaki ng tubig ay minsan nahihirapan kayong evacuate, Jennifer? Opo. Anong trabaho ng mister mo? Nagkipagpalawan lang po ng nyug, tapos po nangingilaw. Yun lang po ang trabaho niya. Pag po ng danawan. Nagsasapat din ba yung pang-araw-araw niyong gastusin? Minsan nga po ay kulang pa. May nag-aaral ka bang anak? Wala pa naman po. Wala pa. Ilang taon na kayong magkasama ng mister mo? 4 na taon na po. 4 na taon na. Opo. Oo. Ba't emotional ka? Ano yung mga pinagdadaanan mo? Bakit masyado kang emotional, Jennifer? Masaya lang po ako na-vlog niyo po ako. Oo. Kilala mo ba ako? Hindi pa nga po. Oo. From Team Kalingap kami. Oo. Si Commander ni Marcos yung YouTube channel ko at tumutulong kami base sa kwento ninyo, sa buhay ninyo. Syempre yung kalagayan nyo, di ba? Opo. Oo. Gusto nyo bang matulungan? Opo. Opo sana. Oo. Ba't di ka na nakapag-aral?
Nag-aaral po ako ay nung naganak po ako dito ay yung nagtigil na po muna ako. Oo. Bakit ikwento mo nga sa amin paano ka nag-asawa ng maaga? Dahil lang po sa mga kwento-kwento dyan. Ano po ay pinagchismisan po ako dyan na hindi ko naman po ginagawa. Ano ba yung kwento nila sa'yo na chinismis sa'yo? Eh ano daw po eh. Nakipag-alikan daw po ako pero hindi ko naman po ginagawa. Eh di nung ano po, sinabi ko na lang doon sa tapan nito. Totowanin nyo na. Opo. Ilang taon nung naging kayo ng asawa mo? Nung 2021 po. 2020. Ilang taon nun? Ay, 17 years old. Opo. 17 years old nung nag-asawa si Jennifer. Hindi ka naman nagsisi sa nangyari? Hindi naman po. Kahit ganito yung Opo. naging buhay mo? Basta po sama-sama kami. Nakakakain ng tamang oras. Yun lang po. Oo. Asan ngayon yung mister mo? Nasa dagat po, naghuli ng isda. Nagtingin po na kung may naglambat. Oo, nakikitrabaho lang. Opo. Grabe, Yung panganay mo ilang taon na? 3 taon po. 3 taon. Ang bata pa, tas may kapatid na. Hindi ka ba nagpapa-family planning, Jennifer? Nagpipils po ako. Maganda yan para para hindi masundan yung baby mo. Kawawa naman, wala pang 1 buwan. Hindi ba kayo natatakot dito pag gabi? Ganito yung bahay nyo? Minsan po natakot pag kami lang 3 mag-iina at nangingilaw po sa gabi yung papa nito. Oo. Wala bang mga nang-aano sa inyo dito? Wala naman? Wala naman po. Oo. Kasi bakawan dyan sa likod. Oo. Wala namang mga ahas dito na naliligaw, Jennifer. Wala naman. Wala naman. Oo. Kakatakot dito sa inyo. Mga bakawan talaga. Ni minsan ba, Jennifer, di mo naisip na sana nag-aral ka na lang, pinuloy mo na lang nag-aral? Minsan nga po naiisip ko na sana nag-aral na lang ako. Sana sinunod ko na lang yung magulang ko. At ganito din lang yung naging buhay mo. Opo. Ngayon, na lang yung pangarap mo sa inyo ng pamilya mo? Ang pangarap ko lang po sa pamilya ko ay sana paglaki ng mga anak ko makapag-aral lang maayos, makapagtapos. Kahit hindi naman po ako nakapagtapos, basta yung anak ko ang makapagtapos. Tama. Tsaka Jennifer, dapat dalawa kayong talagang magsipag para sa mga anak nyo. Kahit sa mga anak nyo na lang, para sila ay makapagtapos sa buhay, may matapos man lang at hindi nila maranasan yung nararanasan mo ngayon. Ano naman yung pinagkakabalan mo araw-araw dito bilang asawang babae? Magluto. Yun lang po, tapos magbantay dito. Ano naman yung mga inuulam nyo kadalasan? Isda? Isda po. Oo, isda. Masustansya naman yun para sa mga bata. Di naman nagkakasakit yung mga anak mo. Hindi naman. Oo, blessing na yun, Jennifer. At sana ay makita ito ng mga sponsor natin. Ma-actionan natin agad itong bahay nyo. Oh, grabe mga kalingap po. Sa mga sponsor namin dyan. Sana makita nyo ito. Mapaayos lang natin ito, natin. Itong lupa ba dito, Jennifer, ay nakitirik lang kayo? Nakitirik lang po kami. Oo. Wala naman po kami sariling lupa. Sariling lupa ang mga tao dito, Opo. Mga nakikitirik lang po. Oo. Ilan ba kayo magkakapatid, Jennifer? Siyam po kaming magkakapatid. Dami nyo. Ikaw yung bunso. Opo, ako yung pinakabunso. Grabe. Di may mga edad na yung mga kapatid mo. May mga asawa na po at may mga anak na po. Dapat ikaw man lang sana kahit papano ay nakapagtapos. Grabe. Grabe ang pagsisisi ang niyan, Jennifer, sa iyo. Pero syempre naandyan na. Dahil sa chismis. Opo. Nakapag-asawa ka na maaga. Opo. Kasi ngayong araw, ngayong panahon na ito, Jennifer, kung nakikinig ka sa mga
bali-balita na yan, mga chismis-chismis na yan, buhay mo din naman ang masisira. Kaya mas maganda kung may ichismis sa iyo, gawin mo yun inspirasyon para makamit mo yung pangarap mo. Naniniwala ka ba sa ganon? Opo. O kahit ngayon, Jennifer, na may anak ka na, ipagpatuloy mo lang yung mangarap kasi yun naman ay sabayan natin ng pagsisikap sa buhay. Ano? Opo. Oo. Gusto mo bang magkaroon ng negosyo man lang dito, may pagkaabalahan? Sana naman po. Gusto ko naman po sana. Ano naman yung parang knowledge mo sa negosyo? Yung pagtitindahan po. Kaya yung mamili ng isda, tapos titinda. Oo. Yun po. Di ba yung pagtitinda naman ng isda ay parang angkatan lang naman yun? Opo. Pwede naman po yung bibilhin mo na sa kanila para yung iba baga po ay nagpuporsyento pa po. Oo, porsyentuhan. Opo. Ano? Ay yung kung gusto po ninyo na bibilhin nyo na po para wala na silang ipoporsyento, sarili mo na po yung mabibinta ng isda. Tsaka yung na lang, kung magkano kikitahin, sarili mo na yun, di ba? Opo. Yung puhunan, sa iyo na din. Opo. Oo, maganda yun. Pero dito, may mga mabebentahan ka din naman. Nakikita ko, ay, yung mga bahay dito, mga kapitbahay mo, ay pare-parehas kayo halos. Opo. Di Pare-parehas mangingisda na. din yung mga yan. Yung iba po naghuli ng kasag, nagpapanggal baga po. Oo. Tapos yung iba nangingisda. Mm. Di bali ilang taon ka nang nagtitiis dito sa tahanan mo ito, Jennifer? Maglilimang taon na po. Minsan ba anong mga sinasabi mo sa mister mo sa ganitong hirap ng Sabi buhay? nga po sa ay kayo maghanap-hanap naman po ng matitira na ibang titirikan ng bahay at palibot po waga kami ng tubig. Ay, yung anak pa namin na tawid-tawid pa dyan. Baka pa malunod dyan sa tubig na yan. Oo. Di ba dagat itong likod nyo? Opo. Palibot po yan. Pag tumahay po, lako po yan. Kapag ba gabi na, saan aabot ang tubig, Jennifer? Saan aabot ang tubig? Hanggang dyan po. Hanggang dyan, lampas yan. Abot yan, yung Opo. nilulutuhan mo? Opo, abot po yan. Grabe. Grabe naman yan. Grabe yung pangyayari sa mo. Wala ka pang talagang kusina. Ito lang yung ginagawa mong kusina. Opo. Minsan ba, Jennifer, dumadaan ka sa puntong wala na kayong makain? Dumadaan ba kayo sa ganung sitwasyon? Opo, ngayon nga po, wala kami pansain. Kaya po nag-aano ng manguli ng isda para po makabinta, makabili ng bigas. Grabe, hirap ng buhay. Kakaiyak naman talaga. Kaya sabi ko nga, magpunta ka sa dagat, manghuli ka ng tutukin para may pambili tayong bigas. Kumusta naman yung mga anak mo? Ano yan? Nagbe-breastfeed ka dyan o nagbobote? Didi po ito sa akin. Oo. At masustansya na libre pa yung gatas niya. Ano? Opo. Maganda yan, Jennifer. Hindi nabibilhin. Oo. Ano yun? May pag-asa ka naman may mahuli ngayong tutukin yung asawa mo. Eh, sana po meron. Nakakarami ba siya? Minsan po nakakalimang atado. 30 naman po ang binta nun. Yung asawa mo ba walang bisyo? Nagsisigarilyo lang po. Yun lang. Yun lang po ang bisyo nun. Nagiinom. Hindi po yung marunong mag-inom. Hindi yun naglalasing. Hindi po. Pero alam mo ba, Jennifer, mas malala yung bisyo niya. Nakakasunog yun ng baga. Oo nga po ay. Ina-advisean mo naman minsan. Bihira naman po magsigarilyo. Pag may pira lang po, tsaka lang siya bibili. Oo. Yun nga yung mahirap na sana yung pera na yun, ilaan na niya sa mga anak niya. Mailalaan pa sa sigarilyo. Magkano ang isang stick ngayon? 5 piso baga po. O, di ba? Kung ilaan niya na lang sa mga anak niya, sa inyong mag-iina, di mas maganda pa. Kaya advisean mo araw-araw, huwag kang magsawang advisean yung asawa mo, Jennifer, Opo. Kasi once na na matigilan niya yun, mas madami pang blessing na dadating sa inyo. Kasi ang bisyo, yan, hindi yan pinapaboran ng God, hindi yan sa kalusugan niya, number 1 sa kalusugan niya. Opo. Oo.
Minsan ba anong sinasabi mo sa ano niya, sa pagbibisyon niyang ganun? Ay, kay, tama naman na yan. Huwag ka na munang magsigarilyo. Ala, naghihirap-hirap na nga tayo. Yan pang unahin pagsisigarilyo. Imbis na po sa pagkain natin, sigarilyo mo pa ilalaan. Anong sagot niya? Bihira naman daw po magsigarilyo. Kaya nga bihira. Mas maganda yung talagang lubusan na iwasan niya para sa inyo, ano? Opo. Oo. Ni minsan ba naisipan mo sana ay ituloy mo na lang yung pag-aaral mo kasi bata ka pa naman? Minsan, Minsan hindi na at may mga anak ka na. Di mo na naisipan bumalik sa school. Ano ba yung natapos mo? grade 8 na po sana ako. Ano yun pa third year, second year? Grade 8. Grade 7 is first year. 8, second year nga. Opo. O, second year ka na sana ng high school. Opo. Pero, inuna mo, inisip mo yung pagchichismis sa'yo, kaya nakapag-asawa ka. Yun yung, yun yung isa sa lesson sa ating mga kabataan na ganyan. Syempre, hindi natin maiwasan. Mga Pilipino, mahilig sa chismis. Mahilig sa chismis, sa toxic na kagawian ng Pilipino, i-chismis yung kapitbahay, pag may makitang ganitong ganyan, may masisira silang buhay. Lalo na kung nakikinig ka din naman, Saan ka nanganak dyan sa bunso mo, Jennifer? Diyan po sa center. Buti normal. Normal naman po. Normal naman. Oo, ng God, Thanks God pa din, blessing pa din yung hindi sila nagkakasakit. Oo, yung pag-aalaga mo sa kanila ay tama kung ganun. Kung hindi sila nagkakasakit, Opo. Oo. Dumadating naman kayo sa punto na wala na talaga kayong maikain, panggabihan, ganun, Jennifer. Ano yung ginagawa nyo pag ganun? Minsan nga po ay sana, sabi ko nga po sa sarili ko, kung si Tanggol nga po ay malaki na, magtrabaho na lang po ako. Naisipan mo na agad magtrabaho. Opo. Paano kayo nakakasurvive kung wala kayong pagkain? Ay, nangisira muna po sa kapitbahay ng bigas. Nanguutang kayo? Opo. Buti may nagpapautang sa inyo. Meron naman po. Bigat sa dibdib na may mga ganitong tao dito sa mga kasulok-sulukan dito sa Bicol, mga kalingap. Madami talagang ganito na talagang naghihirap. Gawa ng wala na din natapos at yung nila dito. Pagdadagat lang ang nyo dito, di ba? Opo. Ang ikabubuhay. Yun yung pangarap mo na magkaroon ka negosyo, Opo. At mapaayos na din yung bahay nyo. Opo. Alam ko, sure na sure ako na ito yung kailangan nyo, bahay talaga na maayos para sa anak nyo. Opo. Minsan ba nangarap kayo mag-asawa na mapaayos yung yung baby nyo? Opo. Sabi nga po nung asawa ko ay kung tayo may pera lang, nakapagpagawa tayo ng bahay para may matirahan yung anak natin na maayos. Hindi yung ganito, nasa tabing dagat. Pag naglaki yung tubig, abot-abot. Hindi tayo makakalakad-lakad dyan. Tapos minsan malaki yung yung dagat dito, mga kalingap. Diyan naglalakad daw yung bata, natatakot si Jennifer na baka malunod yung anak. At ganito kasi pag dagat bigla ang laki. Opo. Hindi mo mamalayan. Buti pag bagyo ay hindi natutumba yung bahay nyo. Sabi ko nga po ay sana huwag naman po matumba pag nagbagyo-baga po ng malakas. Bagong anak po ako dun sa isa kong yun. Oo. Anong ginagawa nyo pag ganun? Lumilikas na kayo agad? Opo. Oo. Sino bang nagpatayo dito sa bahay nyo? Ba't nandito kayo sa dulo? Wala naman po matitirikan na iba. Kaya dito na lang kayo nakitirik? Opo. Di ba kayo pinapaalis dito? Hindi naman po. Oo, kasi sa gobyerno na ito Oo. Wala kayong bigas. Bigyan kita ng pang bigas, Jennifer, ha? Bili ka ng bigas. Kailangan nyo ng ng anak mo.
At sana hindi ito yung first meet natin, Jennifer. Yan. Ito oh. Salamat po. Oo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Oo. Makakabili na po kami ng bigas. Tapos diaper ni Sanggol. Malaking bagay na Malaking ba? tulong na rin po ito. Sa pang-araw-araw. Hayaan mo, hindi ito yung una at huli kong punta sa iyo, Jennifer. Ano? Po. Sana po maraming tumulong sa amin na makapagpagawa ng sariling bahay. Oo. Ano yung aral na mapupulot sa inyo ng kabataan, Jennifer? Sana wag kayo tutulad sa akin na nag-asawa ng maaga. Pagpatuloy niyo ang pag-aaral ninyo. Huwag kayo tutulad sa akin. Yan Dahil sa chismis, nakapag-asawa na maaga. ng maaga. Oo. Yun, kung magpapekto kayo sa chismis, magagaya kayo kay Jennifer na makapag-asawa ng maaga at magagaya kayo din sa kanya na ganito yung kalagayan. Ano, Jennifer? Opo. Jennifer, simula ba wala kang naging trabaho nung hindi ka na nag-aral? Nung kung ako hindi na nag-aral, nung wala pa po akong asawa, nagtrabaho po ako sa Maynila. Sa restaurant baga po. Oo. Nagtrabaho po ako noon. Nakatagal ka din naman sa trabaho mo. 1 taon po ako sa trabaho. Matiisin ka din pala sa trabaho. Ano, masipag ka pala. Opo. Maganda yan. At sana pagpatuloy mo lang yung ano mo, kasipagan mo. Sana ay ano, pagdating ng araw, aangat din yung buhay mo kasama ng pamilya mo. Ano? Opo. Yun lang yung wish namin na tumutulong. Sa susunod, magdala ko ng grocery at bigas sa inyo at yun yung pinaka main na kailangan ng pamilyang kagaya nyo na nawawala ng pagkain. Opo. Ano pa yung mga talagang kailangan nyo? Diaper. Opo. At di naman nagagatas yung anak mo ng ano-ano. Hindi naman po ito nadidi sa tsupon. Oo. Asahan mo sa darating na araw nandito kami ulit, Jennifer. Ano? Opo. Oo. Ilang taon ka na ulit? 20? 20 po. Ayan, 20 na po si Jennifer. Nung nag-asawa siya ay 17. 17 years old. Ayan. Ayan. Sana may napulot tayong aral kay Jennifer sa mga kabataan dyan na ano, masyadong ano na ngayon. Ay mapulot natin yung aral na huwag tayong makinig sa chismis. Patuloy lang natin yung buhay. Gawin nating inspirasyon yung mga ganung bagay. Parang wala kayong ano, CR dito, Jennifer. Wala po. Wala kayong CR? Grabe naman. Saan kayo nag-CR? Diyan lang po sa Pakatan. Pakatan. Buti walang ahas dyan. Wala naman po. Pwede kong pakita yung loob nyo. Sige po. Grabe. Labahan lang kami. Oo. Grabe yung bahay nyo. Oh, maglinis-linis ka, Jennifer, ha? Opo. Dito ka na din naghuhugas yata. Diyan lang po. Wala po kami sariling banggiran pa. Wala pong banggirahan. Oo, tas etong higaan nyo nila, baby mo. Butas-butas na. Grabe naman yan. Maglinis-linis ka dito, Jennifer, ha? Sa susunod na pagbalik ko, sana malinis na dito sa inyo. Opo. Maayos na. Yan, oh. Dito na din kayo nagluluto. Ay, grabe. May ano pa dyan, oh, saging. Diyan ka nagluluto din pag maulan. Opo. Grabe, parang ano lang to, kubo-kubo na ano, Jennifer. Pero hayaan mo kung may itutulong kami, papaayos natin tong bahay mo, ano. Opo. Okay lang dito ulit mapaayos yung bahay mo o may alam kayong pagtitirikan na iba? Okay lang po dito ulit. Mapaayos lang, mapataas Opo, lang, ano? mapataas lang po. Oo. Wawa naman si Baby, tulog na tulog. Sige, Ate Jennifer, punta mo na ako ngayon at sa susunod ulit, mabalik ako. Sana ay malinis na tong bahay mo, ano? Opo. Asahan ko yan, ano? Opo. Sige, at alagaan mo mabuti yung mga anak mo. At yung mga anak, mas blessing pa sila sa kayamanan na binigay ni God. Ano? Opo. Yun yung isipin mo, alagaan mo silang mga igi. Ano? Opo. Sige, Ate Jennifer. Salamat po. Oo. Mga kalingap, napaabutan naman natin ng tulong si Ate Jennifer. At sana hindi lang yun ang maibigay natin sa susunod. Bigyan natin ng groceries, bigas at mga ibang pangangailangan nila dito. Grabe.
Grabing bigat sa kalooban, may mga ganitong bata pa nag-asawa, ganito na yung sitwasyon. Hindi naman natin alam yung kapalaran, siguro kasi pag-iisip nila kung nag-asawa na ay gaganda na yung buhay. Hindi, mali po. Baguhin natin yung sistema na ganun, na pag nag-asawa ka, lalong magkaroon ka ng obligasyon at lalong mapapahirapan ka kung paano ka umangat sa buhay. Ayan, thank you so much po. Sana suportahan nyo itong vlog natin kila Jennifer, 17 years old na nag-asawa, may 2 anak na ngayon. At sana ay i-share nyo, like, ayan, malaking bagay po yan sa ating mga tinutulungan. Kung ano man po yung comment nyo, yung like nyo, ay tatanggapin ko po ng buong buo, babasahin ko po yun. Ayan, mare-replyan pa po kayo sa mga positive comment nyo. Maraming salamat po sa pag-follow nyo din sa aking Facebook page, Alma Vlog. Meron na po tayong 70,000 plus followers at sana ipagpatuloy nyo pang pag-share sa ating mga video. Maraming salamat. God bless.